Tunay na iglesia lamang ang nakakaalam ng tradisyon na iyan na ipinagpasa-pasa hanggang sa kasalukuyan. Kaya hindi po nakapagtataka na palagi itong argumento ng mga ibang pananampalataya dahil hindi naman talaga sila kabilang sa iglesia na nagpanatili ng tradisyon ng mga unang Kristiyano. Alright, isang mapagpalang hapon na naman o umaga sa bawat isa. Itutuwid na naman natin ito si Mr. Curious Catholic. Sabi niya, ang tunay na iglesia ay sumusunod sa tradisyon. Yes, at hindi Roman Catholic Church yun, yung tunay na iglesia na sumusunod sa tradisyon. At isa nga po pala, hindi yan yung tradisyon na sinasabi o tinuturo ng Roman Catholicism na kung saan ang dami mga pinagagawa, ano? So, hindi po yan ang tradisyon na tinutukoy po dyan. Mamaya ituturo natin, titignan natin kung alam ni Mr. Curious Catholic yung tradisyon na sinasabi dyan. Wala na silang koneksyon sa ating mga apostol. Diba? Kaya ano pong sabi ni St. Paul? Ngayon, inuutos namin sa inyo, mga kapatid, sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na iwanan ninyo ang sinumang kapatid na lumalakad sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap ninyo mula sa amin. Ito po ang patunay. So yun po ang patunay na ang tradisyon na tinuturo po dyan ay you withdraw from every brother who walks disorderly, from the tradition, the pattern of teaching and living na tinuro ng Apostol Pablo at ng mga disipulo. Hindi po yung pananalangin sa rosaryo kay Maria, pananalangin sa mga patay, o magprosesyon, o magmisa, o magbautismo ng mga baby, o may purgatorio o holy water na si Pedro daw ang unang papa na lumuyukod sa mga idol. Hindi po yun ang ibig sabihin dyan, kaya mali po yan. Biblia ang iniwan ng ating Panginoon, bagkos ay Kristiyanong simbahan, the Catholic Church. Matthew 16 verse 18. So another mali na naman, kasi alam niyo po, kung walang Biblia, kung walang salita ng Diyos, kung walang scriptures, wala pong maliligtas, walang church. Kasi the church does not give birth to the word of God, but the word of God gives birth to the church. Sabi ng James 1:18, of his own will begat he us with the word of truth. And sa 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, and sabi dyan, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ng church, may naligtas, may sumampalataya sa salita, nakapakinig ng Holy Scriptures, So aralin mo po yan, Mr. Curious Catholic, kaya mali ka po, hindi po church ang nagsilang ng Biblia o ng salita ng Diyos.